live natin tungkol lang sa kanya. Okay? Ang title, Ted Filon kasama na sa listahan na gugurgurin ni Lisa. Ayon sa aking itim na itlog. Yan ang title natin bukas, ha. Panoorin ninyo yung ano natin dyan. Okay, pasok PNP. Handa na raw ang PNP na tulungan ng Senado sakaling iparesto na si Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pa rin siya sisipot sa pagdinig. Maging ang ilang mambabatas bumuelta sa pastor. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Ang pahayag na ito kahapon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Sakala nila sa akin, single ako, Oy! kaya pinag-aagawan ako. Yun ang mahirap, eh. Ito talagang pinakasablay na sa statement ni Kibuloy. Single ako kaya ako pinag-aagawan. Pero ito honestly, ako nararamdaman ko yan. Kasi kung may jowa ako, siguro kung meron akong hindi ako pinag-aagawan. Ay, nako. Anyway, joke lang po yun, ha? Joke. Tinabla ni Congresswoman Franz Castro. Huwag kang feelingero. Akala Uy, para kinikilig si ate. Kinikilig. mo ay hinahabol ka na. Oh, alam naman natin kung bakit piyok ng piyok to si ate. Aside from baka kursunada niya si Kibuloy, kasi mainit nga naman ng dugo ng SMNI sa mga makakaliwa. Talagang kung meron man akong talagang isang bagay na nakitang-kita. Although marami naman. Ito ho yung laban ng SMNI pagdating ho sa mga makakaliwang grupo, sa mga komunista. 'Di ba ho? Kahit nga ho sabihin marami ho sa kanilang programa ang dedicated para labanan yung mga yan. So malamang ito talaga magsasalita si Franz Castro, 'di ba? Siyempre, yanigin ba naman sila lagi, eh. Mga kababaihan, hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Ang tinutukoy na pananagutan daw Bro, kita mo naman, no, sa likod pa lang niya, hindi. Alam mo, wala pa siya sa politika nung pinanunood ko siya noon. Napapansin ko na yung mga nasa likod niya. Puro mistisa. Napansin niya? Naalala ko tuloy yung... Hindi, meron lang ako pinapanood sa dokumentary yung Korean pastor. Puro mistisa din yung ano niya dun, eh. So dito rin, puro mistisang mga foreigner ang mga ano niya sa likod. Oh. Tingnan nyo. Kibuloy ay ang mga akusasyon ng pangahalay umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inakusahan din siyang nanak. Pogi siguro sa personal to si Kibuloy, no? No. Hindi, feeling ko lang naman. Kasi minsan kasi may mga ano yung nakikita mo sa TV, hindi gaano kagwapo. Pero pag nakita mo sa personal, napakalakas ng dating. Feeling ko pogi talaga doon si Kibuloy, eh. Walang kwenta na yung mga opinion natin, eh, no? Kasi huwag nyo nang dali sa ganyang usapan. Kaya tuloy nagiging walang kwenta yung opinion kasi walang kwenta yung pinag-uusapan, eh. Kung wala namang ganyan topic. At sapilitang pinagtrabaho ang mga menor de edad nilang miyembro. Sa gitna ng mga binabatong paratang sa pastor, meron din siyang birada kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabuatan daw sila sa Amerika para ipadukot at ipaligpit si Kibuloy na una na yung pinabulaanan ni Romualdez. Sagot naman ngayon ni House Deputy... Oy, ayan na. Yung mga nakakatanggap ng pagpapala. Tigog! Yan ang number 1 na favorite na party list. Ngayon dyan sa kamera. Naturalmente, papalagyan. Pag natanggal si speaker, sayang ang pagpapala nitong tingog party list na to. Mantakin mo, pagpalain ka talaga, eh. Lahat ng ayuda project ng DSWD, nandun ang pangalang tingog.
Di ba? Tingog. Ano ba ibig sabihin ng tingog sa Tagalog? Pasensya na sa mga Bisaya po. Meron ba tayo mga Bisaya dito? Ano ibig sabihin ng tingog sa Tagalog? Boses. Pakinggan. Buhaya. Iba yun. Boses. Tingog. Hindi ba pwedeng palitan na lang ng hindot? Ano ibig sabihin ng hindot? Sorry, hindi ko alam eh. Pagpasensyahan nyo na kung pangit Kasi katunog naman tingog, hindot. Ano ibig sabihin ng hindot? Ang Bisaya dyan, dili ko makasabot. Kaya ano ibig sabihin nun? Ano? Malandi ang hindot. Okay. Hindi! Nindot? Nindot, di ba maganda? Ano ba talaga? Nindot? Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's in. Anong defying the law? Ano dyan? Anong part? Wala naman siya dinidefy eh. Sorry. Alam mo, Jude, Representative Jude Asidre, anong dinidefy niya? Yung sabihan niyang mag-resign ng presidente? That's not defying. Diba? Eto medyo sablay dito itong congressman na to. Defying if you have something na illegal na ginagawa. So far, as of today, there is no warrant. So far, as of today, wala naman siyang tinatakbuhan. Sa Pilipinas ang usapan kasi doon kay Mark Models of Manila, may tanga doon. Sabi, paano yung FBI ganyan-ganyan? Pilipinas nga eh. Sa Pilipinas, wala pa naman. So, ibig sabihin, there's no defying at this time. Shouting to resign is wala naman nung ibig sabihin na bawal yun. Yun ay kalayaan ng bawat Pilipino. Freedom of speech ang sabihin namin na gusto namin mag-resign ng presidente. That's freedom of speech. At sumama na kayo. Ikaw mismo, sumama ka na mag-resign. That's not defying. That's freedom ko yun. Kung sabihin ko, I'm not happy, I'm not satisfied with your service, kaya mag-resign ka na. Kalayaan ko yun. Wala doon, walang paglabag sa batas. Ano sinasabi mo? During the political system that we have in place, is disrespecting the authorities, and I think that he'll be made accountable in that. Disrespecting the authority? Alam mo ba sinasabi mong disrespecting the authority? How do you define disrespecting the authority? By saying resign? Disrespecting the authority by saying meron kang nakuhang impormasyon na gusto kang ipadukot? I don't think that's disrespecting the authority. Kalayaan mo yun eh. Sabi ko nga, kung meron na siyang warrant, ibang usapan na yon. From the court, kung may warrant na siya from the court, at ulitin natin, kasi may mga tatanga-tanga talaga medyo mahina isip eh. From the court of the Philippines. Okay? Kung may warrant na siya doon, tapos tinakbuhan niya, yon, pwede mo nang sabihing disrespecting the authority. Tama, mali. At the right time. Sa March 5 ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Pansin mo, boss, puro malusog lahat ng galamay ni Romualdez. Oo, ang sarap mamahalin yung mga pagkain doon sa niya eh. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga patay gutom na congressman dyan na kumakain dyan sa loob ng opisina ni Romualdez. Meron dyan eh yung parang nakabuffet sila dyan. Sabi nito, disrespecting the authority means he is not complying with the Senate hearing. Yan nga yung questionable. Ang tanong, may subpina na po ba na siyang natatanggap? Wala pa as of today. As of today. Wala pa yung subpina
Pinatatawag lang siya pero wala pa yung warrant or subpoena. So, hindi ho masasabing disrespecting the authority. Kung meron na, ibang usapan na yon. Kung meron na. Okay? Eh wala.